Ikaw lang talaga ang aming pupurihin. Ikaw lang talaga ang sasambahin. Ikaw lang talaga ang dadakilain. Ikaw lang talaga ang mamahalin. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang hari ng lahat. Wala kang katulad. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang Diyos na tumutugon. Wala kang katulad. Ikaw lang talaga ang aming pupurihin. Ikaw lang talaga ang sasambahin. Ikaw lang talaga ang dadakilain. Ikaw lang talaga ang mamahalin. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang hari ng lahat. Wala kang katulad. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang Diyos na tumutugon. Wala kang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang hari ng lahat. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang Diyos na tumutugon. Wala kang katulad.
Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. Isang araw na naman nagawa ng Diyos at tayo makaririnig ng kanyang makapangyarihang salita. Hallelujah. Tunay nga sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang tinatawag nating serving in the gospel of God. No? Praise God, tayo po'y manalangin. Hallelujah, ilapit natin ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Maging handa tayo sa Kanyang kapahayagan, hindi lamang sa pakikinig, kundi sa pagsasagawa nito sa ating buhay. Hallelujah. Marami pong salamat, Ama, sa pagkakataong binibigay mo sa amin sa bawat araw. Salamat po sa pag-ibig mo na tunay nga na walang katulad, walang kapantay. Salamat po, O Diyos, sapagkat tunay nga sa bawat araw binubuhos mo ang iyong biyaya na kahit hindi kami karapat-dapat, ibinibigay mo ang pinakamainam mula sa iyo. O Diyos, dalangin po namin na kami po ay linisin mo sa lahat ng aming mga kasalanan, kalikuan, O Diyos, sinasadya man o hindi. Ama, sa oras ito, alisin mo ang lahat ng hadlang upang hindi makadaloy ang iyong banal na Espiritu. Dalangin po namin na puspusin mo po ang iyong mensahe at dalangin ko po, Ama, na ito'y mangusap sa amin sa buong araw. Salamat po, O Diyos, sapagkat tunay nga, O Lord, hindi mo kami niiwan, hindi mo kami pinababayaan. Salamat po sa lahat-lahat ng mabuting kalusugan, sa kagalingan na tinaglay ng aming mga kapatid, at tunay nga, O Diyos, sa pagkakataon, O Diyos, na makamtan namin, Panginoon, ang lahat ng mga sagot sa panalangin kasama ang iyong mga tulong sa bawat araw. Maraming pasalamat, O Diyos, at tunay nga lahat ng bagay ay binabalik namin sa iyo na may pasasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoon Kristo. Amen and amen. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, nasa ikatlong araw na tayo ng ating serye ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ay halaw mula sa aklat o sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Hallelujah. So ang ating pag-uusapan ay mula sa talatang 8 hanggang 15. Sa ating pag-aaral ng aklat ng Roma, sa unang araw, ang ating pinag-aralan ay tinatawag natin pagiging lingkod ng mabuting balita, the servant of the gospel. Nakita natin dito si Pablo na siyang gumawa ng sulat at kanyang ibinahagi na siya ay alipin ng Diyos, lingkod ng Panginoon. Itinatawag nating doulos, no? Doulos in the sense na siya ay pinalaya na ng Panginoon, pero nagdesisyon siya na maglingkod sa ating Diyos. Hallelujah. We are all doulos, no? Dahil pinalaya tayo ng Panginoon mula sa tanikalan ng kasalanan at nagdesisyon tayo na maglingkod sa Kanya ng may buong katapatan. Ang ikalawang araw ay ang tinatawag nating ang mabuting balita. Pinahayag dito kung ano ba ang mabuting balita. Pinag-usapan natin kahapon ang patungkol sa Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Na tunay nga na siya'y nagkatawang tao, siya'y Diyos, pero minsan sa kanyang buhay, na siya'y hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos upang magkatawang tao, manahan kasama natin, at tunay nga, siya ang inialay para sa katubusan ng kasalanan ng sanlibutan. Hallelujah. At ngayon, ang susunod natin pag-aaralan ay tinatawag nating serving in the gospel of God. No? So, serving in the gospel of God. Ang krus po ay merong dalawang direksyon. Yung tinatawag nating vertical, patayo, at yung tinatawag nating horizontal. Hindi po pwedeng puro vertical. The vertical direction, pataas, ay patungkol sa Panginoon,
sa ating Diyos. At ang horizontal, yung tinatawag nating pahalang, ito naman ang relationship natin sa iba. No? So you cannot serve God without serving others. Tanda sana natin na ang unang utos, hallelujah, ay ang ibigin natin ang Panginoon ng buong puso, kaluluwa, at buong kalakasan, isip. Hallelujah. At ang ikalawang utos ay mahalin natin ang ating kapwa, katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. So sa ating pagiging Kristiyano, hindi kumpleto ang pagiging mananampalataya natin kung wala tayong koneksyon sa ibang tao. Sabi nga, ang mensahe ng mabuting balita ay isang mensahe ng reconciliation, no? Yung sa pagitan ng Diyos at tao. So muli silang pinagsama dahil sa mabuting balita, dahil sa sakripisyo ni Kristo. Si Kristo ang daan upang ang tao ay makapanumbalik sa Diyos. Number 2, the message of the gospel is redemption. Ang katubusan natin, ang kaligtasan natin mula sa tanikala ng kasalanan, mula sa bunga ng kasalanan. Alam natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At siyempre, ang mensahe ng mabuting balita is all about relationship, connecting to others. Now, tingnan natin. Sa ating pag-aaral, simulan natin ang pag-aaral. Ano ba ang nilalaman ng Romans chapter 1 verses 8 to 15? Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa na nakatunghay sa gawaing ito, at naniniwala ako na hindi aksidente ang pagkakataong ito na makapakinig tayo ng salita ng Diyos. Ito'y pinlano na ng Panginoon. Ito'y bahagi ng kanyang dakilang layunin. Number 1, the joy of a spiritual father. The joy of a spiritual father. Hallelujah. So, the joy of a spiritual father, number 1, ang nilalaman nito, ang pasasalamat ni Pablo sa Panginoong Hesukristo, sa ating Diyos, dahil sa mga taga-Roma. Ikalawa, yung tinatawag natin ang pananampalataya ng mga taga-Roma na kilala o natanyag sa buong mundo. Lubos akong nagpapasalamat sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Marami nagsasabi na si Pablo ay hindi niya pa nakikita ang mga taga-Romans, ang mga Kristiyano sa Roma. Pero kung paano niya i-treat ang mga taga-Roma, tinitreat niya sila na kanyang mga anak. Okay? So walang indication na siya ang nagdala ng mabuting balita sa Roma, sapagkat hindi pa siya nakakarating doon. Pero sabi nga natin, in a way, ang damdamin ni Pablo ay dapat nagre-reflect sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, apektado tayo ng paglago, apektado tayo sa panghihina ng ating mga kapatiran. Hindi pwedeng wala tayong pakialam. Hallelujah. Sabi nga ni Pablo,
Sa unang Korinto chapter 4 verse 15. Sapagkat maging 10,000 man ang inyong guro tungkol sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong Ama. Sapagkat kayo'y naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng mabuting balitang pinangaral ko sa inyo. So napakaliwanag dito mga kapatid, that every time we share the gospel, that is the time that na tayo po'y nagtatanim ng binhi ng pananampalataya sa mga kaluluwang ito. And then that is also the time, yung tinatawag nating birthing, yung pagsilang ng mga mananampalataya dahil sa kanyang salita. Faith cometh by hearing, and hearing of the word of God. So, sabi nga natin, sa kabila ng lahat, hindi kiniklaim ni Pablo na mga anak niya o siya ang nagtanim ng salita ng Diyos sa mga taga-Roma. Ngunit ang kanyang desire, ang kanyang pagmamahal sa mga taga-Roma ay nagpapakita na he accepted them as his children. Hallelujah. He did not claim yung tinatawag nating spiritual fatherhood. Pero kahit hindi siya ang nagtanim, ang concern niya ay ganun na lang sa lahat. Hindi lang sa mga taga-Romans, but sa lahat. So, ganun din ba ang damdamin natin sa ating mga kapatiran? The joy of a spiritual father, to see them growing spiritually. No? Yung makita mo sila, nakita mo sila mula sa simula hanggang sa paglago nila, hanggang sa paghayo at pagtayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang pinakamagandang tanawin sa mga lingkod ng Diyos ay makita nila yung mga taong nakarinig ng mensahe sa pamamagitan nila na lumalago, lumalalim at tumatatag sa Panginoon. Hallelujah. Hindi nila kailangan ng marami ng regalo o paggalang. Ang pinakamalaga sa lahat ng lingkod ng Diyos ay makita tayong lumalago. At darating ang panahon na tayo mismo ay tatayo at magpapayag ng mabuting balita. Number 4, to see them standing and serving God, ibig sabihin connecting kung paano inabot ni Pablo, kung paanong inabot natin ang mga kaluluwa. It's the same way na ang mga taong ito ay aabutin din ng iba katulad ng ginawa natin. Kung anong ginawa sa atin, yun din ang dapat nating gawin sa iba. Kung paano tayo inabot ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga lingkod, ganun din. Paglingkod tayo at abutin ng iba. Praise God. Kaya andun na lang yung kagalakan ni Pablo. Number 1, nagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Dahil sa kanilang pananampalataya na balitang balita sa buong daigdig. Ano ba special sa Roma? Una, it is not normal in Rome that Christian grow. Para kang ang lungsod ng Roma ay isang malaking lungsod, maunlad na lungsod. At si Pablo ay isang tinatawag nating citizen of Rome. No? Kahit Hudyo siya ay merong citizenship. At ang pagiging citizen of Rome ay merong authority. No? May power, may ginagalang yan. Na pag sinabing citizen of Rome, sapagkat ng panahon na yon, ang Roma, ang imperyo ng Roma ang sumasakop sa bahaging yan ng mundo sa Middle East. Now, napakaraming Diyos-Diyosan. Napakaraming maling pagsamba sa lungsod na yan ng Roma. Kaya nga, mas laganap doon ang mga hindi kalugod-lugod na gawain. Kaya kung mabalitaan mo na sa gitna ng napakasamang lungsod,
ay may mga tao na natili matatag sa kanilang pananampalataya na ang sabi doon, na kanyag ang kanilang pananampalataya sa buong mundo. No? Praise God. Kaya nga nagpapasalamat si Pablo. Number 2, praying unceasingly, o yung walang tigil sa pananalangin. Romans chapter 1 verse 9, lagi ko kayong dinadalangin. At ito'y alam ng Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa aking pangangaral ng mabuting balita tungkol sa kanyang anak. So ipinahayag niya dito sa mga taga-Roma ang kanyang pananalangin lagi para sa kanila. No? Sabi nga, why? Bakit andun yung concern? Di naman siya naatasan na maging leader ng iglesia ng Roma. Sapagkat tunay nga, hindi dapat dahil lang tayong leader, tayo lang ang may concern, ang may responsibility. Sapagkat sabi nga natin, accountable tayo, hindi lang sa ating mga kapatiran, kundi sa lahat ng mga mananampalatayang Kristiyano. Lagi ko kayong dinadalangin at ito'y alam ng Diyos sa pinaglilingkuran ko ng buong puso. At ang sabi niya dito, sa aking pangangaral ng mabuting balita tungkol sa kanyang anak. Hallelujah. He accepted responsibility to the Romans. No? So, alam niya kung minsan, nakakalungkot lamang na meron tayong panahon sa ibang bagay, pero pag ang Panginoon na ang humihingi ng ating oras, maraming dinadahilan. Hindi natin binibilang ang mga bagay na ginagawa natin sa sanlibutan. Pero nakalulungkot na minsan, binibilang natin ang mga oras sa harapan natin sa ating Diyos. Hallelujah. Lahat ng bagay na kinahumalingan na sa libutang ito, lahat ng mga bagay na hinahabol ng tao sa mundong ito ay mapaparam, mawawala. Pero, ang salita ng Diyos ay hindi mapaparam at ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita ay hindi rin mapaparam. He accepted responsibility to the Romans. Gusto niyang makita sila. Gusto niyang ma-meet sila for the first time. No? Alam niyo po mga kapatid, katulad nga sa gawain ng Panginoon, nandito tayo sa Maynila at iba nating kapatiran na nasa probinsya, nasa ibang bansa. Sabi nga natin, kapag ako ay nandito sa ating lungsod, naalala ko ang mga kapatiran natin sa Masbate, maging mga kapatiran sa Leyte. Hindi pwedeng hindi mo sila isipin, hindi pwedeng hindi mo alalahanin ang kanilang paglagong espiritual. So katulad din ni Pablo, pero ang pagkakaiba nito, tayo po'y ginamit ng Panginoon para magtanim sa Masbate at sa Leyte. So sabi nga natin, tayo ay talagang tinalaga doon, but Paul is not like that. Siya mismo inilagay niya tayo mismo ay ginamit ng Panginoon sa mga lugar na yan. Nasa dami-dami ng lungsod sa buong mundo, doon tayo dinala ng Diyos. Kung niyo pupuntahan ng Masbate, ito'y nasa bundok, yung lugar ng Barangay Bonbon na pinupuntahan namin tuwing misyon. No, isipin natin, paano nyo nakita yung lugar na yan? Kahit nga ako, nung una kong makita ang lugar na yan, paano nakarating ang mga kapatid natin doon? Sila Pastor Jim at ang iba pa. So, katulad din ni Pablo, lagi kong hinihiling na loobin niyang ako'y makapunta riyan sa inyo.
Kahit nga ngayon ilang taon na nating hindi nakikita mga kapatiran sa Masbate. Kaya ano na lang yung pagnanais natin na makarating sa kanila, mabisita sila at mapalakas sa kanilang loob. So katulad din ni Pablo, tayo po mga kapatid, hallelujah, are we connecting to the body of Christ? Andun ba yung concern mo, yung desire mo na maging bahagi sa paglago ng iyong mga kapatiran? Katulad din ba tayo ni Pablo na ipinapanalangin na magkaroon ng bahagi sa paglago at buhay Kristiyano ng ating mga kapatiran? Hallelujah! Kaya nga sa verse 11, nananabik akong makita kayo upang bahaginan ng kaloob na espiritual sa ikatitibay ninyo. So sabi nga natin, kung may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon Kristo, this is not only a word about prayer. Yung tinatawag nating agreement, no? When we talk about that, we also talk about that every time we meet, no, in the name of Jesus Christ, there must be a word to share. There must be something that will encourage our brothers and sisters. So, sabi nga ni Pablo, nananabik akong makita kayo upang baginan ng kaloob na espiritual sa ikatitibay ninyo. So, when we talk about spiritual gifts, no? Tinukoy niya ito sa Korinto. Ito yung mga kaloob na espiritu na ibinigay sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ito yung mga gifting, hallelujah, upang magamit natin para sa ikatitibay ng iglesia. So, itong Heaven's Treasure, itong ating daily devotion is part of that. Kaya nga hinihiling ko, ninikluhod ako sa mga kapatid na maging bahagi ng daily devotion. I-share nyo ang mga spiritual truths na inyong natutuklasan when you read the Bible. I-share nyo ito sa pagkatunay nga ito ay para sa ikatitibay nyo at sa ikatitibay ng mga kapatiran. Let us see, desire to serve and teach the Romans. So pinakita nga niya doon, pinakita ni Pablo doon ang kanyang desire na magbahagi ng mga spiritual gifts sa mga taga-Roma. Hindi siya napunta doon para paglingkuran. Hindi siya nagpunta doon para humingi ng pinansyal na suporta. Katulad nga ng pagpunta natin sa Masbate, katulad ng pagpunta natin sa Leyte. Napakalaki ng gastos kapag tayo ay nagbimisyon. At ano ang kapalit nito? Ang mabuting balita ay libre sa lahat. Pero ang pagdadala nito sa iba't ibang dako ng mundo ay tunay na kinakailangan ng financial na support. Kahit nga simbahan natin, sabi nga sa bawat buwan, meron itong renta. Maging ang kuryente na ginagamit natin, ang internet connection, ang mga financial support para sa paghayo, ang pagtulong sa mga manggagawa ng Diyos, these things. So, hindi libre. Ito po ay ginagastusan. At saan nanggagaling ang panggastos? Ito po ay nanggagaling sa mga kaloob na binibigay ninyo. Sa mga ikapu na tapat ninyong ibinibigay sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, hallelujah, kapag meron tayong gawain, libre ang pakinig. Pero sabi nga natin, para makarating sa inyo ang mensaheng ito, yung pamamaraan ay kailangan bayaran katulad ng internet signal
At katulad din ninyo, kung mayroon kayong load sa inyong mga cellphone. Hallelujah. Ang sabi ni Pablo, ibig ko sabihin upang magkatulungan tayo sa ikatatatag ng bawat isa sa pamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Nakikita niyo yung kababaang loob ni Pablo. Ano ibig ko sabihin? Yung kanyang kababaang loob na hindi niya iniisip na siya'y paglingkuran, na ang kanyang paglilingkod is one way. No? Meron tinatawag nating, sabi nga niya dito, ibig kong sabihin, upang magkatulungan tayo sa kanyang paglilingkod sa pamagitan ng pagbabahagi ng pagtuturo na ibabahagi niya yung mga espiritual na kaloob sa mga taga-Romans. At the same way, ang makita niya ang mga taga-Roma, no, ang marinig niya ang kanilang patotoo is also a joy, no? Parang kabayaran na sa sakripisyo at hirap na ginawa ni Pablo. Katulad din natin, pagdating mo sa Masbate, pagdating mo sa Leyte, hallelujah. Yung makita mo yung mga tao na lumalago at narinig mo yung pasasalamat nila sa Panginoon at yung kagalakan nila na magkita-kita. Ayun ay isa na pong biyaya. No? Hindi po totally kabayaran. Pero yun po ay ligaya na ng mga lingkod ng Diyos. Laging mutual, two-way. Hindi porke ikaw ang guro, ikaw lang ang magiging ang pagpapalain. At the same time, napakasarap po magturo sa mga tao na may kauhawan sa salita ng Diyos. Hallelujah. Next, sa kanyang mga panalangin, gusto niya, desire to have fellowship and hear the testimonies of the Romans. Katulad din namin, yung makita, marinig, sabi nga natin, inaabot ng ilang oras ang gawain sa Masbate dahil napakaraming handog awit, no? Ang daming patotoo. Kaya halos pagdating na ng salita ng Diyos, gutom na yung tao, no? Pero kasi andun yung desire nila andun yung pagnanais nila na maghandog sa Diyos. Hallelujah. Na kung minsan sa atin, hindi tayo ready sa masyadong mahabang gawain, but praise God, those things happen sa mga misyon natin. Sabi ko, habang sa Maynila, nililimitahan ang oras sa gawain dahil ang tao ay busy. Sa probinsya naman, ibinibigay nila ang buong araw, hindi ang buong oras sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Romans 1:13, mga kapatid, ibig ko malaman ninyo na ilang ulit na akong gumayak ng pagpunta riyan. Ngunit hindi ako matuloy-tuloy. Ibig kong makaikayat din diyan ng mga sasampalataya kay Kristo tulad ng ginawa ko sa ibang mga hentil. At hindi rin naman na dapat nating kalimutan na ang pagpunta natin sa misyon ay hindi lamang sa mga kapatid na nataniman ng salita ng Diyos, kundi ang patuloy na magpahayag ng salita ng Diyos ng mabuting balita sa mga hindi pa nakaririnig. He wants them to know that he tried so many times to come to Rome. No? Gusto niyang ipadama sa mga taga-Roma ang pagnanais niya na makita sila, ang kanyang kauhawan na makasama sila. Gusto niyang ipaalam sa mga taga-Roma ang kanyang effort na marami siyang pagkakataon na sumubok na pumunta na Roma pero hindi siya nagtagumpay o hindi siya inalaw ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, never forget these things. Christians, we are responsible both to our brothers and the unbelievers. Sabi nga, tayo po'y accountable. Tayo po ay may responsibilidad. Kaya sabi ng Panginoon minsan sa Ezekiel, na pag sinabi niya sa isang masamang tao na siya'y mamamatay dahil sa kanyang kasalanan, at hindi mo siya binalaan, yung dugo ng taong yan ay nasa kamay mo. Accountable ka dyan. Next, he wants to preach the gospel in Rome. Siyempre, hindi lang para gabayan
at patatagin ang pananampalataya ng mga taga-Roma, gusto rin niyang dalhin ang mabuting balita sa mga taong hindi pa nakakarinig noon. Kaya nga sabi niya sa verse 14, may pananagutan akong mangaral sa mga Griego at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. So, andun yung pag-abot sa kaluluwa. Kaya sa pagkakataon na inilalagi natin sa misyon, andun ang sakripisyo, andun ang hirap, pero andun pa rin ang kaligayahan na masunod ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi nga niya sa verse 15, yan ang dahilan kung bakit nais ko ipangaral din dyan sa Roma ang mabuting balita. Nagtagumpay ba si Pablo na makarating sa Roma? Nakarating siya sa Roma. Sabi ng Acts 28 verse 15, nabalitaan ng mga kapatid na nasa Roma ang tungkol sa amin, kaya pumaroon sila sa Foro de Apio at sa Tres Tabernas upang salubungin kami. Nang makita sila ni Pablo, nagpasalamat ito sa Diyos at lumakas ang kanyang loob. So nakita niyo yung joy na magkaroon ng fellowship. Nakita niyo yung strength na nabubuo sa pagsasama-sama ng pamilya ng Diyos. Hallelujah. Tuloy natin sa verse 16. Pagdating namin sa Roma, si Pablo ay pinahintulutang umupa ng sariling harahan kasamang isang kawal na pinakatanod niya. So hindi man maganda ang naging dahilan ng pagpunta niya sa Roma. In a way, natupad pa rin ang panalangin niya na makarating doon at makapagbahagi ng salita ng Diyos. Ang kalagayan niya, siya po ay under house arrest, no? So, dumating siya sa Roma na nakatanikala. Hallelujah. This is the kind of service na nirender ni Pablo. Ang paglilingkod ay hindi dahil komportable tayo, malaya tayo. Kasama sa paglilingkod ay ang pagtanggap sa magiging epekto ng pagpapahayag ng mabuting balita. Sa ibang bayan, maraming lingkod ang pinapatay, mga pastor, mga mangangaral. Sa mga bansang Muslim, ang isang Muslim na tumalikod sa kanilang pananampalataya at tumanggap sa Panginoong Kristo ay nagbubunga ng isang hatol na kamatayan sa kanila. At sino ang gagawa nito? Ang mismong mga kamag-anak nila. Naintindihan niyo? Hallelujah. Nakakalungkot, pero totoo po ito. Habang nararanasan natin ang kalayaan natin sa mundong ito, sa pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos, no? May mga lugar na para sumamba at magpuri sa Diyos, itinataya nila ang buhay nila at kaligtasan. Sa mga kapatiran natin na nasa Middle East, na kahit nando sila ay sumasamba, nagpupuri, nagpe-fellowship sa Panginoon, pero hindi nila kinatatakot na baka sila mahuli, makulong. Hindi lang isang insidente na makisano'y nahuli doon at gayon nakakulong sa mga bansang iyon. Pero nagpapatuloy sila. Sa ating pagwawakas, alam natin, pinalam sa atin ni Pablo kung sino siya. Ngayon, sa ating paglilingkod sa Diyos, hindi lamang ito yung pakikinig. Dapat din may pagsunod. Kung ikaw nga ay tunay na Kristiyano, dapat kumonekta ka. You connect to other souls. You connect to our brothers and sisters. Show your concern. Kaya pag mayroong pinanghinaan ng loob,
gumawa tayo ng paraan na magpadala ng mensahe, ng encouragement, o kaya bisitahin sila. Galatians 2:20, tanggap ito ni Pablo. Ito ang prinsipyo ni Pablo. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Hindi na tayo ang nasusunod sa katawang ito, kundi si Kristo. We are all doulos. Hindi ako nagsisisi sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat ang kaligtasan tinatamasa natin ngayon ay utang na loob sa katapatan ng Panginoong Hesukristo. At may babalik lang natin ang ating pasasalamat sa pamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita sa lahat. Hallelujah! Ang buhay natin sa Panginoon ay nagkaroon ng kahulugan. Nagkaroon ng layunin. Tayo ang mga sagot sa panalangin. Tayo ang mga sagot sa iniling ng mga taong naghahanap kay Kristo. Kaya sa oras to, patuloy tayong maglingkod sa pagpapahayag ng mabuting balita. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, sa araw na to, huwag mong hayaang makalimutan namin ang layunin namin sa mundong ito, ang maipahayag ang mabuting balita sa lahat. Panginoon, dalangin namin kung paano mo kami tinawag. Ganun din po, tawagin mo ang iba sa pamagitan namin na iyong mga lingkod. Bigyan mo kami ng pagkakataon na makapagbahagi sa kanila. Ikaw po, Panginoon, magbukas ng pagkakataon upang sila ay makaranas ng mga kaloob na espiritual na bahagi ng mabuting balita. O Diyos, sa araw na ito, wag lamang kami tumingin sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Dalangin po namin, Ama, na tumingin kami sa iyo, O Diyos, sapagkat kung unahin namin ang iyong mabuting, ang iyong kaharian, ang iyong kalooban, ay tutugunin mo naman ang lahat ng aming kakailanganin sa paglilingkod na ito. Dalangin ko po, Ama, na ang bawat isa ay makapagbahagi kahit ng word of encouragement mula sa iyong salita, sa kanilang pinagtatrabahuan, sa kanilang mga kaibigan, kaanak at mahal sa buhay. Salamat po sa halimbawa na nakita namin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, kung ano ang dapat na attitude namin, kung ano ang dapat damdamin namin, at dapat naming kauhawan sa bawat araw. Salamat po ng marami, Lord. Dinadalahin po namin ang protection mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin, sa aming pamilya, mula sa COVID-19. Dalahin namin, Ama, na matapos na ang pandemyang ito sa aming bayan, sa aming lungsod. Iparanas mo sa lahat ang kagalingan na hindi galing sa bakuna, kundi galing sa kapangyarihan mo, Panginoon. Salamat po ng marami at pagpalain mo ang mga lingkod mo, ang mga manggagawa mo na humahayo, nagsasakripisyong iwan ng pamilya para maipahayag ang iyong mabuting balita. Dalahin ko po, Diyos, na ikaw ang kanilang maging kalakasan at puspusin mo sila ang iyong banal na espiritu. Dalahin ko po ang bawat isang Kristiyano ay magkaroon ng pagkakataon sa bawat araw
na makapagbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Ikaw po ang kumilos. Gamitin mo po ang iyong mga anak upang maparangalan ka sa lahat ng dako. Panginoon, ingatan mo po, O Diyos, sa mga pastor, ang mga tagapagturo. Dalayan po namin na iltago mo sila sa likod ng iyong krus. Hindi sila maitaas, kundi ikaw. Manatili sa kanila ang pagpaparangal sa iyo. Kami po ay lingkod. Kami po ay mensahero lamang ng iyong mga salita. Gawin namin ito na may katapatan. Gawin namin ito ayon sa iyong kalooban. At dalayan po namin, Ama, katulad ng sinabi mo, Diyos, na nararapat lamang sa mga tagapangaral na tumanggap, Panginoon, hindi lang ng pinansyal, kundi ng biyaya dahil sa pagsunod. So Lord, we pray, O God, for your blessing upon blessing to all your people, to your servants, O God, in Jesus' mighty name. Dalayan po namin, O Diyos, na ingatan mo mga kapatid namin sa Espiritu na nakaririnig ng iyong salita. Naniniwala ako na ang iyong salita na narinig nila at tinatago nila sa kanilang puso at pinaniniwalaan ang siyang maglalayo sa kanila sa pandemyang ito. Lord, ang mga kapatid namin sa Masbate, sa Leyte, dalayan po namin makita nila at manatili sa kanilang katotohanan at tunay nga magkaroon sila ng kaliwanagan, makita nila ang mali at di kalugod-lugod sa iyo. Dalayan po namin, Ama, manatili sila sa pananampalataya, lumago at maging lingkod din sa inaharap. Salamat po ng marami sa araw na ito at dalangin ko po, Diyos, na ang bawat isa ay makakita ng pagkakataon na magpalakas ng loob ng mga kapatid katulad ng ginawa ni Pablo. Maraming po salamat sa iyong kapurihan at karangalan sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang lahat po, hallelujah, ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang umaga. Salamat po sa pakikiisa. Ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat. Amen and Amen.